Tinatapatan ng Kingdom of Jesus Christ ang pabuya ng gobyerno dahil magbibigay ng 20 million pesos na pabuya ang simbahan sa sino mang makapagtuturo sa nais pumatay kay Pastor Polo Sikibuloy. Si Hannah Jane Sancho live mula sa Davao City. Hannah? Magandang gabi. Live po tayo dito sa Davao City at nakapwesto ako mismo sa nagaganap dito na checkpoint ng SWAT. Nandito sa likod ko yung SWAT kay Franco kung saan hindi nila maipaliwanag kung bakit nandito sila. Mamaya, bibigyan ko ng mas detalye, no? Pero dito man tayo sa report ko, gaya ng sinabi mo, ang 10 million na pabuya na binigay ng DILG at ng gobyerno under ng Marcos administration, naniniwala ang Kingdom of Jesus Christ na walang ibang motibo ito kundi ibigay talaga ang shoot to kill order laban kay Pastor Apollo Sikibuloy. At dahil dyan, tinapatan ito ng KOJC at hihigitan pa ang pabuyang ito. Yung pag-offer ng bounty na sinasabi ng lahat ng mga abogado, illegal, anomalous, and questionable, is equivalent also. Bakit illegal, anomalous, and questionable? Hindi nila mailahad sa publiko saan ang galing ito. At sabi ng mga abogado, mahuhulog ito sa promoting graft and corrupt practices sapagkat illegal solicitation ito. At kinonsenti ni Marcos, bupols. Bupols. Bakit? Illegal na kung konsentihin pa niya ang ginagawa ng PNP. The 10 million bounty para kay pastor at tagwa 1 million sa kanya mga ministro is equivalent to an order of shoot to kill. Exactly bakit nagpagawa ng mga posters ng wanted si Torre na regional director ng PNP. Well, siyempre, no? Yung pag-aalok kasi ng 10 milyon para sa ulo, kumbaga ni Pastor Kibuloy, parang kill order yan eh. Kasi hindi natin alam kung talagang aarestuhin lang nila or talagang ihuhulihin, dadakpin at dadalhin sa Amerika para siya ay doon ma-render, no? Yung tinatawag na rendition, no? Naniniwala si Jeffrey K. Eric Celis na nasabing hakbang ay patunay lang na suportado ng abusadong Marcos Jr. administration ang rendition at assassination kay Pastor Apollo Sikibuloy. Sabi niya sa press conference kanina, para alam ng mga tao kasi mayroong 10 million reward. So ano pong pinopromote ni General Torre? Pinopromote niya ang rendition at assassination against kay Pastor Kibuloy. Kung may mangyari sa mga ministrong ito at kay Pastor Kibuloy, sisingilin hindi lamang ng Kingdom of Jesus Christ kundi ng taong bayan si General Torre, si Marbil at ang PNP because they promoted assassination and they promoted rendition na siyang gustong mangyari ng Amerika by putting up a 10 million bounty. Dahil nga sa lantarang plano ng mapang-aping gobyerno, nagdesisyon na ang KOJC na higitan pa ang ipinagmamalaking pabuyan ng Marcos Jr. administration laban kay Pastor Apollo. Now as we are speaking here, nakatanggap po kami ng balita mula sa reliable sources ng Kingdom of Jesus Christ that they are putting an equal amount through their own sources, double 20 million sa kung sino ang makapagdadala sa Kingdom of Jesus Christ anytime starting now. 20 million kung sino po ang naatasan nila Marbil, Abalos at ni Marcos na mag-assassinate kay Pastor Kibuloy. At kung sino nag-put up ng 10 million, yung dalawa na yan, dalhin nyo dito, may 20 million. We are announcing it here as we are doing this press conference sapagkat napupundi na po ang pasensya ng Kingdom of Jesus Christ. Galit na ang mamamayan sa Davao at sa paligid nito na nakakasaksi kung paano ninyo sinasalaula ang batas at ginagamit na instrumento sa panunupil ng mga inosenteng mga miyembro ng isang relihiyosong organisasyon. Para naman kay dating presidential spokesperson Harry Roque, patas lang ang ginawa ng KOJC na magbigay din ng sariling pabuya nito. At saka, sabi nila hindi naman daw bawal yung pagbibigay ng bounty na galing sa pribadong sektor. Siguro wala rin akong alam na batas para magbigay din ng ganyang bounty ang KOJC para malaman kung sino yung nagbigay ng 10 million. Kasi obviously, may interest yung nagbigay ng 10 million na masupil itong si Pastor Kibuloy. No? So sa akin lang, well, patas lang yan.
Franco, batay sa impormasyon na natanggap ng Kingdom of Jesus Christ, tinatayang nasa 150 million pesos na itong bounty na nakalap na pinagsamang puwersa ng gobyerno, ng CBP, NP at NTF at iba pang individual na nais mabagsakin si Pastor Apollos Quiboloy na para sa Kingdom Nation ng isang paraan. Ito ay pagpapromote ng rendition at assassination laban kay Pastor Apollos Quiboloy. Gaya ng sinabi ko sa iyo, Franco, nandito ako ngayon, nasa tapat tayo ng gate ng Kingdom of Jesus Christ. Ito sa main gate ng Kingdom of Jesus Christ, Emerald, kung tawagin ng mga Kingdom citizen. Makikita nyo sa inyong screen ngayon, nasa 6 po na miyembro na fully battle gear na miyembro ng SWAT. Ito po ay SWAT team ng pinadala ng Philippine National Police. Nakausap po natin ang kanilang team leader. Ayaw po niya magpakilala at base po sa sinabi ng team leader nila, kung tayo po daw ay may tanong, ay dapat itanong po natin sa kanilang head sa Region 11. Ang tanong po ng ating mga kababayan na mga members ng Kingdom of Jesus Christ at lahat ng mga taga Davao, bakit kailangan mga taga-SWAT ang gagawa ng checkpoint dito sa kalsada sa tapat ng Kingdom of Jesus Christ? Bahagi ba ito ng trabaho ng SWAT? Ang SWAT po ay ang kanilang trabaho, sila po'y pinapadala kung may mga matataas na pinapadala, sila po yung pinapadalang pwersa ng PNP. Pero isa din sa pinagkatalaga ng mga kababayan, bakit ang sasakyan ng SWAT? Bakit po nakatabon ang kanilang plate number? At dito sila parati nakapwesto sa tapat po ng mining company na ito. Ang tanong din po ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ, tinakanong ba ng kumpanyang ito, itong mga taga-PNP? Bakit nila pinapayagan sa kanilang private property na pumesto sila at magsagawa ng ganito na wala man lang maayos na explanation? Actually, lumapit mismo ang legal counsel po natin ng Kingdom of Jesus Christ, Attorney K, hindi po nila masagot. At maging yung ibang mga kasamahan nila dito na sa ibang team, sila po ay naka-combat uniform na nandun sa likod. Tinanong din po natin, ang sabi din po nila, ay ibang team daw po ang pinapunta dito. At sabi nila, kaya po daw sila nandito ay dahil meron po daw silang letter mula sa kanilang mga boss sa PNP para magsagawa ng police visibility. Yun po ang dahilan. Ang SWAT ay nandito para magsagawa ng checkpoint, nagkukos sila ng traffic. Ang mga naka-combat uniform naman ng PNP ay nandito for police visibility. Pero yung mga sinasabi po ng mga Kingdom citizens, nasa tapat po yung mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Sila po 24/7 nakabantay sa ating mga gate. Sila po yung sinalakay noong June 10, 2024. Mga babae, senior citizen, nasaktan, natakot, very anxious, traumatized. The mere presence of this police po ay nagbibigay po ng takot sa mga members po, missionary workers, helpless missionary workers ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya pinapaabot po natin sa pamunuan ng Philippine National Police, kailangan po ba ganito po kalantaran ang heightened inyong police presence dito? Kailangan po ba talaga na ilantaran dito at ipakita ang pwersa para takutin ang mga walang kalaban-laban na mga members ng Kingdom of Jesus Christ?